Yung air assets niya nga nandun na sa ibang bansa. Yan, punto rin natin yan dahil sa sobrang kupad, sobrang bagal tumakbo ng mga investigasyon at wala pang naiaangat sa korte. Ayan, naliliquidate na yung mga assets or naitatago na yung mga assets. That's exactly our point. So ang pinaka-solution dapat dyan is bilisan na nga yung mga kaso para masampa na sa korte, sa Sandigan Bayan at makapag-issue na ng warrant of arrest. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Nagtipon ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero para sa isang kilos protesta at upang mag-alay ng panalangin sa labas ng Department of Justice o DOJ sa Maynila. Kanilang kinukondina ang patuloy na pagpapalawig ng mga deadline para sa mga sospek kahit na ang mga pamilya ay nagtitiis ng mga taon ng dalamhati at takot. Sa kanilang pagtitipon, idiniin nila sina Atong Ang na sinasabing mastermind at Gretchen Barreto. Hinaing ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero ay ang tila napako na pangako nitong si Boying Remulla na noon ay DOJ Secretary pa. Matatandaan na sinabi ni Boying Remulla na mapapanagot at mapaparusahan na nila ang mga akusado na nasa likod ng karumal-dumal na krimen sa loob lamang ng halos 3 buwan. Pero matatapos na ang taon ay tila wala ng paramdam ang dating DOJ Secretary hanggang sa nawala na siya sa DOJ at napunta na sa Ombudsman. Tanong tuloy ng ating mga kababayan hanggang kailan pa kaya at ilang taon pa ang itatagal ng kaso para makamit nila ang hustisya. Ito ay sa kabila ng mga pangako ng DOJ na kalaunan ay tila naglaho na. Siguro panahon na para magkaroon ng resolusyon ng DOJ at issuean na ng warrant of arrest ang sinasabing pangunahing mga personahe. Naririto po kami bilang pag-alala at pagkunita. Ipakita sa lahat, lalo na sa mga nasa gobyerno. Samantala, muli naman naglabas ng pahayag at sama ng loob itong sinabotas sa Representative Toby Chanco sa tila mabagal na aksyon ng gobyerno, partikular sa Department of Foreign Affairs o DFA, kaugnay sa pagpapakansila ng passport nitong si dating Ako Bicol Party List o Representative Saldico. Ayon sa mambabatas, kung gusto may paraan at kung ayaw ay maraming dahilan. Yan ang nakikita niya sa DFA kung saan ay tila walang aksyon at hindi siniseryoso ang malaking isyu na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno kaugnay pa rin sa kontrobersyal na flood control project sa bansa. Baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Saldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Dagdag pa ni Chanco, masyado tayong nauutakan ni Saldico dahil sa pagiging maluwag ng gobyerno sa mga taong tila malalapit sa administrasyon kahit pa malaki ang accountability nito sa bansa at sa taong bayan. Gayunpaman, kung talagang seryoso ang pamahalaan na hulihin at maparusahan ang mga mastermind, gagawa ito ng paraan. Number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, nag-resign siya. Instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So Right. ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na mahahagilap pa kaya ng gobyerno itong si Saldico para mapanagot sa mga kasong kinakaharap niya? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Yan nga yung isa sa mga natakel doon sa isang meeting dito sa ICI kasama yung iba't ibang government agencies. Ang sinasabi ng mga opisyal dito pwedeng bawiin itong mga nakaw na yaman gamit yung tinatawag na civil forfeiture kung saan pwedeng samsamin ng pamahalaan itong mga properties na ito. Ito na rin yung pinakamadaling paraan dahil pwede itong gawin kahit wala pang nakasampang criminal cases. Kailangan lang maghain sa korte ng isang petisyon ng Office of the Solicitor General at ang gagawin dito, ibabangga itong mga properties na ito doon sa lawful income o doon sa kinikita ng isang individual. At pag nakitaan nila ito ng discrepancies, ayan na, pwede nang samsamin itong mga properties at mga assets na ito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. at si Public Works Secretary Vince Dizon. We know that every peso na ninakaw ay tanong piso na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang magsama-sama kami lahat dito at magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Kasi ang kailangan mo lang i-prove na yung kinikita mo mas maliit kaysa dun sa perang o mga assets na hawak mo. Once na halimbawa, na-freeze na yung assets ng mga opisyal, pag tinignan yung kanilang salin, doon pa nga makikita mo na kung nagtutugma. At kung di nagtutugma, ang presumption doon agad is illegal yon. Alam mo, Jiggy, sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kahit nasa labas na ng Pilipinas itong mga air assets na ito, pwede pa rin itong mapabalik dito sa atin. Ang sabi pa ng CAAP, meron silang coordination sa iba't ibang civil aviation authorities ng iba't ibang bansa. Kaya oras na magbaba ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council laban dito sa mga air assets ni dating Congressman Zaldico, pwedeng makipag-coordinate lang sila dito sa mga otoridad na ito at maibabalik din dito sa Pilipinas itong air assets na ito. Jiggy, sa November 15 yung target na auction date ng Bureau of Customs para nga dito sa mga luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya. 30 luxury cars ang hawak ngayon ng Bureau of Customs at 7 sa mga ito ay voluntaryo ng isinuko ng mga Diskaya sa pamahalaan. So 7 yung automatic ng kasama doon sa auction. Kasama dito sa 7 ito ay ang isang Bentley at yung nag-trending na Rolls Royce kung saan binili raw ito ni Sara Diskaya dahil lang doon sa payong dito. Yung 6 pang natitirang mga sasakyan, nagne-negotiate pa raw yung mga Diskaya para maibalik ito sa kanila. Babayaran na lang daw yung mga kulang na hindi nabayaran. Samantalang yung 17 naman, ipinapahold ng Bureau of Internal Revenue dahil kailangang silipin yung mga papel ito kung talaga nakapagbayad ng tax ang mga Diskaya kaugnay ng mga sasakyan na ito. Kung mabebenta yung 12 o 13 luxury cars, pwede raw makapag-raise ang Bureau of Customs ng 200 billion pesos. At Jiggy, sa ngayon daw may mga interested parties na, may mga nag-i-inquire na raw sa Bureau of Customs tungkol dito sa mga sasakyan na ito. At soon maglalabas naman daw ng guidelines ang Customs at magkakaroon din ng live streaming para doon sa auction nitong mga sakyan na ito. Sa ngayon, Jiggy, base sa huling datos mula sa Anti-Money Laundering Council, ay mahigit 5 bilyong piso na yung mga na-freeze nila na assets at mga properties kaugnay dito sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, G. Maaari namang gawin ng mga ahensya ng pamahalaan ang lahat ng posibleng paraan para mapauwi na ng Pilipinas ang nagbitiw sa pwesto na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nagbabagalan sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa si Ko sa 6 na personalidad na nirerekomenda ng sampahan ng criminal at administrative cases ng ICI sa Office of the Ombudsman. Bunsod ng umunay pagbulsa ng pondo mula sa national budget gamit ang mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa private contractors. Yung air assets niya nga nandun na sa ibang bansa. Yan, punto rin natin yan dahil sa sobrang kupad, sobrang bagal tumakbo ng mga investigasyon at wala pang naiaangat sa korte, ayan, naliliquidate na yung mga assets or naitatago na yung mga assets. That's exactly our point.
Muli namang ipinanawagan ni Navotas City Representative Toby Chanco ang kanselasyon sa pasaporte ni Ko, lalo na't anyat maaari ng ituring na issue sa national security ang patindi panggalit ng publiko sa corruption scandal. Gate pa nito, batay sa Section 4 ng Republic Act No. 11983 o ang New Passport Law, maaaring kanselahin ang passport alang-alang sa pambansang seguridad. Para sa akin, ito ay isang national security issue dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. Ang problema dyan is merong pwedeng mag-take advantage na manggulo. At nakita na natin yan noong September 21. Pero para kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, maaari pang pagtalunan ng issue at makwestiyon ang proseso. Anya, mas mainam na bilisan na lang ang usad ng pagsampa ng kaso sa korte laban kay Ko. Kailangan kasi ng clear provision, explicit provision of law authorizing the DFA to be able to do that. Otherwise, questionin lang yan as something that is beyond the authority of the DFA or ultra vires. So ang pinaka-solution dapat dyan is bilisan na nga yung mga kaso para masampa na sa korte, sa Sandigan Bayan at makapag-issue na ng warrant of arrest.